Okay, so another two problems para sa civil service exam reviewer. Pangit. Okay, review na ulit tayo para sa civil service exam. Meron tayong two problems, number problem and speed and time or catch up problem. Okay, so post nyo muna, try nyo sagutan bago panoodin ang solution ko. Okay, so let's start. Number 9. The sum of three consecutive integers is 72. What is the largest number? So, pwede nating isolve ito in two ways. Merong shortcut kasi sa ganitong type ng problem. So, unahin natin yung shortcut. Ang shortcut sa mga ganitong consecutive number problem, kapag given yung sum, the sum of three consecutive integers is 72. Kapag given yung sum, 72, all we have to do, yung 72, i-divide lang natin yan kung ilan yung consecutive integers. Ilan sila? Tatlo. So 72 divided by 3 equal lang yan sa 24. Automatic, yung quotient natin na 24, yan yung gitna. Panggitnang number yan. Ang tanong, what is the largest number? Kung panggitna yung 24, so ang numbers natin ay 23, 23, 24, and then 25. So ang sagot na dito, ang largest number ay 25. Letter C ang tamang sagot. Okay, so pag inad natin yan, 23 plus 24 plus 25 equal yan sa 72. Okay? So, ito naman yung solution, algebra way, kapag hindi nyo nakalimutan nyo yung shortcut. So, ganito ang pag-solve niyan. Ilet natin. Dahil lang sabi, consecutive. Consecutive integers. Ayan. So, ilelet natin yung x. Ito yung first integer. X plus 1, ito naman yung second. And then x plus 3, ito naman yung magiging third. Oh, sorry, x plus 3. Should be x plus 2. Okay? So, bakit x plus 1 and x plus 2? Kasi example, kapag meron tayong 10, yung second natin, x plus 1. 10 plus 1, 11. Tapos yung third natin, in terms of the first number, so magiging 10 plus 2, magiging 12. So, ayan, sunod-sunod na sila, 10, 11, 12. Kaya x plus 1, and x plus 2, yung ginagamit dito kapag consecutive integers. Kapag consecutive even naman or consecutive odd, ang magiging expression sa second and third ay x plus 2 tsaka x plus 4. Okay? So ngayon, buuin natin ang equation. Ang sabi, ang sum daw, the sum of three consecutive integers is 72. Ibig sabihin, pag inad natin itong tatlo, i-add natin x plus 1, x plus 2. Tatlong x, so we have 3x, and then 1 plus 2, that is equal to 3. So 3x plus 3 yung sum niya, tapos i-equate natin dun sa given na sum, 72 daw. So masosolve na natin itong x. So magiging equation natin, 3x plus 3, ito yon yung sum nitong tatlo, equals dapat dito sa 72. Okay? And then solve for x. So subtract 3 to both sides. So cancel na to, 0 na ito. And then we have 3x is equal to 72 divided by 3. 72 minus 3, we have 69. Tapos i-divide natin both sides by 3 para ma-isolate natin yung x. So cancel na yung 3, 1 na lang yan. X is equal to 69 divided by 3. So madali na, no? 6 divided by 3 is 2. 9 divided by 3 is 3. So therefore, ang first number natin ay 23. Siyempre, ang second magiging plus 1, 24. Ang third ay magiging 25. So same answer, 25 pa rin yung sagot natin, letter C. 25 yung largest number. Okay, so next problem, number 10. Brain muna natin. So speed and time or catch-up problem. A motorcycle travels 50 kilometers per hour. A car leaves the same point 1 hour later at 70 kilometers per hour. How long will it take the car to catch up? So para madaling yung ganitong type ng problem, gawa tayo ng table. So lagyan natin anong given, motorcycle tsaka car. Okay, so lagyan ko ng M tsaka C for car. Tapos gamitin natin yung formula ng distance. Ang formula ng distance ay rate times time or speed. Yung rate, yan yung speed. Rate times time. Kaya sa table na gagawin natin, etong taas, ilalagay ko dito yung rate, tapos time, and then we have equal siya sa distance. Okay? So, yan yung table na gagawin natin. Tapos lagay lang natin yung mga given dito sa problem. A motorcycle travels 50 kilometers per hour. Yun yung rate ni motorcycle, 50 kilometers per hour. So, ito ay in kph. Yung T natin ay in hour. Tapos yung distance natin dito in kilometers. Okay? So, a car leaves the same point. Ayan, same point 1 hour later. At 70 kilometers per hour. So, dito natin ilalagay yung 70. Tapos, yung time ni motorcycle
lalagyan natin ng so ang tinatanong pala muna dito sa question muna tayo. How long will it take the car to catch up? Yung time ni car ang tinatanong. Lalagyan ko tong time ni car ng t. Okay? So t yung time ni car t kasi yun yung hinahanap. How long will it take the car to catch up? So hindi natin alam tong time na to. So tapos ang sabi, a motorcycle travels at 50 kilometers per hour, a car leaves the same point 1 hour later. So kung 1 hour later bago umalis si car, so ibig sabihin, ang total time ni motorcycle, magpa-plus 1 tayo. Lamang siya ng 1 oras kasi 1 hour later bago umalis yung car. So kaya lamang ng 1 si motorcycle. So ngayon, gamit yung formula ng distance, malalagyan natin ng equation ito, ng expression ito. Ang formula ng distance ay equal sa rate times time. So therefore, ang distance, i-multiply lang natin yung rate tsaka sa time. Magiging ito ay 50 times t plus 1. Tapos, ito namang kay car, multiply lang natin 70t. Okay? So ngayon, i-equate lang natin yung distance. Equate lang natin itong expression sa distance. Kasi kapag same na yung distance, edi nakaka-catch up na sila. Nakaka-catch up na si car kapag same na yung distance. So equate lang natin yan. We have, unahin ko na itong 70t. 70t is equal to, dito sa kabila, 50 times t plus 1. Okay? Then just solve for t. Distribute natin ito. We have 70t is equal to 50 times t. We have 50t plus 50 times 1. We have 50. Okay? And then subtract, pag-combine natin yung 50t dito sa 70t, ilipat natin. So para gawin yan, subtract ng 50t to both sides. Subtract lang tayo ng 50t. So 0 na ito. 70t minus 50t, that is 20. T is equal to 50. Last step, divide both sides by 20. Okay, so madali nang i-mental yan. Therefore, ang value ng t, tanggalin natin yung tigisang 0. Yung 5, hatiin natin sa dalawa. Kung may 5 pesos tayo, hatiin sa dalawa. Tig 250 tayo. So therefore, 2.5. 2.5 hours, letter C ang tamang sagot. Okay, so that's it. So I hope may natutunan kayo sa video na ito. Para po sa mga naghahanap ng murang math review, mapa fire officer exam man yan, or UPCAT review or college entrance test, or civil service exam, meron po akong offer na math review, 99 lang po lahat yan. Yung tatlo. So kahit alin po dyan kung anong hinahanap nyo. Fire officer exam, meron tayong 99 only, 10 sessions. Ito po yung schedule natin. MWF, tuwing May po ito. Mag-start ng May 11, matatapos ng June 1, MWF po. So ito po yung mga i-discuss natin. Madadaanan lahat ng math and logical reasoning. Tapos meron din po tayong Google Forms reviewer sa ibang subject. Meron din tayong GCN exclusive FB group para sa only replay ng past session. So ang reviewer ko po ay Google Forms. May mga mock test din. Wala po tayong PDF, Google Forms lang po. Okay? So 99 lang po yan. All in na yan. 10 days tayo ng math review. Para sa fire officer po yan. Tapos sa UPCAT naman, June ko naman ito gaganapin. MWF din. 7 to 9 p.m. din. June 8 hanggang June 29 naman po ito. So 10 days na math review. Meron din tayong Google Forms reviewer sa ibang subject. May mock test din po. And then may exclusive FB group din po. So June po yan, yung UPCAT. Tapos, ang civil service exam naman, wala pa akong nakalagay na schedule dito, pero buong July po to, MWF din, 10 sessions din. Ganon din po, meron tayong Google Forms reviewer sa ibang subject, may mock test, at may exclusive FB group. So, naghahanap ka ng math review, alin man dyan sa tatlo, mag-PM lang po kayo sa akin.